kachika, nandito na nga kami sa Centrale di Milano para antayin itong treno na sasakyan namin. At ayan, nakasakay na kami. Ang bilis, no? €5 nga lang pala ang aming pamasahe dyan. Eto at happy pa kami at di pa kami nagkakainisan dyan. Eto nga yung dinaanan namin at malapit na kami nito sa Como. Napakaganda nga ng mga tanawin at napakaganda din ng mga bahay. Kaya naman ayan, aliw na aliw ako habang nasa biyahe. At ayan na nga, ang CR dito ay may bayad. €1 pagka gagamit ka ng CR. Ayan, naglalakad na kami papunta doon sa lake. Sinundan lang namin yung mga tao na nakasabay namin sa biyahe dahil hindi talaga namin alam kung saan kami pupunta. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin dito. Basta gusto lang namin makita ang Como. At ayan nga ay isa sa mga nadaanan namin habang kami ay naglalakad. Napakaganda din ng paligid dito. Ang dami ring mga restaurante na pwedeng kainan. At ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga aming nadaanan. So ayan, dyan kami galing sa dulo doon. Doon ang train station at ayan naman ay yung paligid na aming dinaanan. So yung dalawa ay nagpi-picture taking at nandito na nga kami sa may lake. Yan. So makikita nyo madaming mga ferry boat dyan na pwedeng sakyan. Kaya lang hindi na nga kami nakasakay sa ferry boat dahil nga sobrang haba ng pila. Ang dami talagang gustong makasakay sa ferry boat dahil mas maganda naman yung views na makikita mo kung nakasakay ka dyan kesa sa bus. So kami nga ay nag-bus na lamang, napakakitid nga ng daanan, pasigsag, kaya naman nakakatakot talaga. Punong-puno pa naman ang bus at para nga kaming mga sardinas na nagsiksikan. Ang pamasahe nga pala ay €4.10 bawat isa. 1 oras at kalahati din inabot ang biyahe namin at eto naman yung view na makikita nyo kapag nakabus kayo. Pagbaba nga namin ay meron ding merkato. Tiningnan lang namin at nag-ikot-ikot kami kung ano yung mga tinda. Hindi naman kami bumili dahil kung anong merong tinda dito ay meron din naman sa Milano kaya paikot-ikot na lang kami at naningin kung ano pa yung mga ibang pwedeng mabili. Kaya nga lang ay halos parehas lang kaya hindi na kami nakabili. Halos ang mga namimili nga dito ay yung mga turista talaga, yung bang mga galing sa ibang lugar pa o ibang bansa. Kaya ayan, madami ring turista ngayon ang nagpunta dito sa Como dahil nga siguro bakasyon kaya madaming tao. At eto nga, nandito na nga kami sa may lake. Napakaganda nga naman ng lake at napakaliwanag ng tubig, napakalinis ng tubig. Ang ganda rin ng kapaligiran at ng mga views na makikita mo. Mag-e-enjoy talaga ang iyong mata sa magandang views. Tingnan nyo naman, ang lapit talaga sa mga bulbundukin. Ang kapaligiran naman niya ay puno ng mga hotels, restaurants, ice cream parlor, shops, souvenir shops. Marami ring mga shop dito ang mga high-end shops katulad ng mga Gucci, Burberry, at madami pang iba. Pero mostly, ang mga nakita ko ay mga satin na tela dahil yun ay isa sa mga product na ginagawa talaga dito sa Como. Meron ding mga ceramics, jewelries, at madami pang iba. Kami nga ay naghahanap na rin ng makakainan dahil magto 12 o'clock na ng tanghali. Kaya naman ayan, paikot-ikot din kami, naghahanap kami ng restaurant na medyo mura dahil nga dito kapag nandito ka na ay talagang mahal ang mga kainan. Hanggang sa nakita ko nga itong paakyat na ito. At ito nga ay nakikita ko lang noon sa TV at sabi ko gusto kong mapuntahan ang Como dahil isa rin ito sa bucket list ko. Isa ito sa naging bucket list ko dahil nakita ko nga na dito shooting ang palabas ng Aldab noon. Hindi ko na nga lang matandaan kung ano nga ba yung title ng movie nila. Medyo nakakapagod at nakakangalay din yung pag-akyat sa hagdan. Pero okay lang kasi worth it naman talaga yung views na makikita nyo. Ang dami ring shops dito, mostly mga leathers at satin na tela. Kaya ayan, paakyat na nga kami at baka sa taas ay meron kaming makitang makakainan na medyo hindi naman pricey pero yung tama lang. Grabe, ang dami talagang mga turista kahit Wednesday pa kami nagpunta. Ang dami pa ring tao. Kala ko nga kahit Wednesday kami nagpunta, medyo konti lang yung mga turista ngayon. Pero napakadami pa rin talaga. Ang tip ko sa inyo, kung gusto nyo makapunta dito sa Como at gusto nyo makatipid, ay magbaon kayo ng tubig. Yes, tama, tubig. Kasi sobrang nakakauhaw
yung paglalakad dahil nga mainit kaya nakakapagod din. Ang mahal din ng tubig dito. Yung maliit na bottle ay nagkakahalaga ng €1.50. May baon nga kaming tubig na 2 liters pero kinulang pa rin kaya napabili pa rin kami. At dito naman sa restaurant, ang in-order ko lang ay 2 menu. Isang lasagna bolognese, pizza with ham, and may bayad din kasi yung kanilang kuperto o yung kanilang mga utensils and cover. $4.50 naman yon. Yung lasagna naman ay $14.50 at yung pizza ay $12.50 plus tax pa. Kaya inabot din siya ng $31.50. Kung i-convert natin yun sa Philippine peso, nasa 1,890 pesos na yun. Para sa dessert naman namin ay nag-ice cream kami. So ang ice cream naman dito, yung small cone ay €3 at yung small cup ay €3 rin. Si Kel naman ay umupo muna habang ang daddy niya ang nakapila sa ice cream. At ayan na nga, naghanap muna kami ng mapupwestohan habang kumakain ng ice cream dahil napakainit talaga. Kaya ang bilis din matunaw ng aming kinakain. Medyo natutulala na ako dyan kasi iniisip ko na yung mga nagagastos namin. Para kasing ang laki. Ang sabi naman ng asawa ko, wag ko daw isipin yung gastos. Ang isipin ko daw yung mga memory na nabibigay namin para sa anak namin at yung mga experience namin. Ito naman yung isa rin sa mga nadaanan namin. Napakaganda din ng view dito at madami ring restaurant na nakapaligid dito at ang katabi niyan ay simbahan. Pumasok muna kami sa loob at nagdasal-dasal. Siyempre, kailangan nating magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap natin araw-araw. Naglalakad-lakad na uli kami nito sa baba. Naghahanap na kami ng souvenir shop dahil gusto ko kada punta namin sa isang lugar ay makabili ako ng rep magnet kung saan nakalagay yung pangalan ng lugar ng pinuntahan namin as a souvenir. Mga pasado 1:00 na nga rin ito. At gusto na naming makabalik sa Como kung saan malapit yung train station dahil hindi pa rin naman namin nalilibot yung pasyalan doon. So bumili na ako ng ticket ng ferry boat dahil yun nga ang sasakyan namin pabalik ng Como. Hindi ko napansin na 2 pala yung ferry boat. Ang pinilahan namin yung papunta ng Menadyo. At yung papunta naman ng Como ay paalis na, hindi na namin inabutan kaya galit na galit si Joel, nainis na siya sa akin. Nandito pa kami sa Como, Villaggio. Naiwan kami ng ferry boat na sasakyan namin. So, dapat papunta na kami uling Como. Pabalik na sana kami doon. Kaya lang, mali yung napilahan namin. So, ayan. Mag-iintay na naman kami ng 1 oras mahigit. Kakainis. Ang init-init pa naman. Ang dami pang tao ngayon dito sa Villaggio. Ay, nakakainis. 2 oras kaming pumila na delay yung ferry boat na sasakyan namin kaya naman mas lalong nakakainis. Ayan, buti nga at dumating na rin sa wakas. Pagod na kami at ang init-init pa sobra. At ang dami ring sumakay kaya yun, napunta rin kami dun sa dulo na naaarawan kami. Kaya lalong nainis sa akin si Joel dahil yung ferry boat na sasakyan namin dapat kanina ay napakaluwag pa at maganda pa yung mapupwestohan namin. Kaya lang ngayon nga, dahil sobrang punuan ng tao, dahil mga pabalik na nga ng Como, kaya ayan, ang init, nakabilad kami sa araw. Diba? Mas nakakainis yun. Yun nga lang, maganda nga lang kasi nakikita namin yung views. So, ito na nga yung view na dinaanan namin. Sobrang ganda naman talaga niya. Kaya lang, ang biyahe ay napakahaba. Inabot ng 2.5 hours ang biyahe namin sa ferry boat dahil lahat pala ay dinadaanan niya. Para kang nakasakay sa jeep na bawat istasyon ay dadaanan niya. May nasakay at may nababa din. Kaya napakatagal ng biyahe. Dumating kami sa Como ay 6:15 na. Ang alis ng sasakyan naming train ay 6:36 p.m. Kaya naman nananalangin kami na sana ma-delay din yung train na sasakyan namin. Kaya pagbaba namin dito sa ferry boat ay takbong-takbo talaga kami. Isa nga ito sa mga tinigilan ng aming ferry boat. Ayan, nagsasakay at nagbababa siya. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan nga ng town na ito. Kaya naman, yung anniversary namin, imbis na masaya, ay medyo nagkainisan pa nga kami. Pero okay lang dahil talagang ganyan, dumadaan sa buhay ng mag-asawa yan. Basta ang mahalaga, at the end of the day ay okay na uli ang lahat. Maayos na kayo at nag-uusap na uli kayo. Buti na lang at naabutan namin ng train at eto nga ang aming anak ay nakatulog na dahil sa pagod. So see you next time!